isang makulay at makabayan na araw. I welcome you all, cultural bearers and empowered Filipinos, to the second batch of the Graduate Diploma in Cultural Education. This webinar series will develop your greater awareness, understanding, and appreciation of the culture and the arts towards the evolution of a consciousness that will improve not only your lives, but the lives of our nation and its people. Mabuhay po tayong lahat. Magandang araw sa atin lahat. Maligayang pagdating po sa ating GDCE webinar series. Matutunghayan po natin ang mga kurso ng Level 1 ng Graduate Diploma in Cultural Education dito sa Rehiyong Mimaropa. Ako nga pala si Randy Nobleza, ang tagapag-ugnay ng GDCE sa Rehiyong Mimaropa ng Marinduque State College. Meron tayong 4 na kurso sa Level 1, ang Cultural Education 200 o Pedagogy of Cultural Education, ang CoolEd 203, Language and Diversity, CoolEd 204 o Review of History and Heritage, at CoolEd 205 Philippine Arts. Tunghayan po natin ang CoolEd 200 Pedagogy of Cultural Education sa ulat ni Sir Justin Madriaga ng Level 1 GDCE Teacher Scholar. Tingnan din po natin ang CoolEd 204 Review of History and Heritage sa ulat naman ni Ma'am Rizalyn Magno. Tingnan din natin ang naging takbo ng kurso sa CoolEd 203 sa Language, Diversity and Culture sa ulat naman ni Sir John Earl Manlisis. At tingnan din natin ang CoolEd 204. Maaari natin masubaybayan ang CoolEd 205 o Philippine Arts sa pamamagitan naman ng ulat ni Sir Jeremy Laderas. Ang naging proseso natin ng paggawa ng serye ng webinar na ito ng Graduate Diploma in Cultural Education ay bawat isang kurso sa Level 1, yung CoolEd 200, CoolEd 203, CoolEd 204 at 205 ay ginawa ng mga compilation o antolohiya ng lahat ng mga output ng mga gurong mag-aaral, mga teacher scholars sa Rehiyong Mimaropa. Tsaka ginawa ng mga tampok na mga output galing po sa 34 na mga gurong mag-aaral o teacher scholar sa Rehiyong Mimaropa. So masusi pong pinili ang mga dapat itampok na mga output na ito para po maiproseso at mapakinabangan ng ating mga guro. Bagamat hindi sila mga GDC teacher scholar ay magamit pa rin nila sa kanilang mga kurso. So kahit po sa basic education at kahit po sa kolehiyo ay magagamit po sa integration ng culture-based na education ang mga ginawa sa kurso ng Level 1. So kahit po panahon ng pandemya, ng quarantine at COVID-19 ay tuloy-tuloy lang po ang ating pagsusumikap na may kumbina ang ating mga sagisag kultura sa mga leksyon, sa mga klase at sa curriculum at mga kurso sa basic education at kahit po sa higher education. So nawa po ay makatulong ang ating mga compilation ng mga kurso ng Level 1 ng GDCE na ipapaskill at i-upload po natin sa microsite natin sa MSC marinduque.edu.ph, at para po mas maintindihan at may proseso po ang mga nilalaman nito ay ginawan po natin to ng serye ng webinar sa tulong din po ng mga guro na mag-aaral at mga teacher scholar mula po sa Level 1 Batch 2 ng ating GDCE sa Mimaropa. So kung meron po kayong nais na malaman, dagdag na impormasyon o katanungan, ay maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating tanggapan sa Marinduque State College, School of Graduate Education and Professional Studies, at sa ating pong tagapag-ugnay. Muli po, 10 ng ating
Dekana na si Dr. Joy S. Montejo ng SJEPS ay binabati ko po ang ating mga guru scholar at mga teacher na mag-aaral sa Riyong Mimaropa. So tuloy-tuloy po ang ating mga ginagawa para sa edukasyon at para sa sagisag kultura at pamana sa Riyong Mimaropa. Maraming salamat po at tangkilikin po natin ang ating sariling gawa at magamit po natin ito sa panahon ng pandemya ng quarantine. Magandang araw po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mr. John Earl Manlisis. Ako po isa sa mga GDCE Teacher Scholar ngayong taon sa Rehiyon 4B Mimaropa. At ako po ay naatasang magbahagi ng aming mga output mula sa aming subject sa CoolEd 203 o Cultural Diversity and Languages of the Philippines. So bago po ako magsimula, nais ko po munang samantalahin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa aming GDCE Coordinator at Director ng SWK Marinducanon na sina Dr. Randy Nobleza sa mga oportunidad na binigay niya sa amin. Gayun din po, nagpapasalamat din po ako sa aming professor na si Dr. Mary Bulaong ng Bulacan State University sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa amin, lalong-lalo na sa pag-aaral ng wika at kultura. Ito pong klase na ito ay tumagal po ito ng halos sa 1 linggo nitong summer class. Kung baka ito pong subject po nito ay isa lang po itong ipipresent ko dahil may mga kasamahan din po akong mga teacher scholars na nag-present para sa iba naming subject. So, diretso na po ako sa presentasyon. Ang Pilipinas ay isang bansang multilingual, multi-etniko, multiracial at multicultural na bansa. So, hindi na po mapagkakaila na tayong mga Pilipino ay talagang diverse. Bagamat isa po tayong lahi, ay marami pa rin po tayong pagkakaiba-iba. So bilang cultural teachers, nararapat lamang na alam namin kung ano ang diversity na ito at ano ang naging sanhi nito at paano namin ito mapag-aralan at may apply sa pagtuturo namin. So, nagkaroon kami ng masaganang talakayan sa pangunguna ni Dr. Bulaong at para magbigay ng overview, ito pala ang aming overview ng mga napag-usapan. Kung nais niyo pong mapanood ang aming mga klase, available naman po ito online. Pupunta lang po kayo sa website ng Marinduque State College. Hanapin niyo po ang banner ng Graduate Diploma in Cultural Education. Click niyo po at maaari niyo na pong makita ang aming mga diskusyon. So kung i-click kung bubuksan niyo po yung sa CoolEd 203, ang mga highlights po namin doon ay yung una pong gagaya po ng unang araw namin sa klase na sa definisyon ng wika o specifically definisyon ng wikang Filipino. Ano ba ang katangi-tangi sa wikang Filipino? Gayon din po, matapos ng ang diskusyon na yon ay nagkaroon din po kami ng mga serye ng aktibidad kung saan nahasa po nahasa ang aming mga skills o kaalaman pagdating sa wastong paggamit ng ortografiyang pambansa. Yun nga po, nagulat din po kami na hindi dahil mga Pilipino na kami ay master na namin ang aming wika, hindi rin pala. Marami pa pala po kaming mga errors na nakukumit pagdating sa ortografiya, sa wastong ortografiya. Makikita nyo rin po yun sa discussion. Yun din po, since nang highlights po yung wika, napag-aralan din po namin ang ibang mga aspeto ng wika, gaya na sa semantics at sa mga socio-linguistics. Bukod po sa mga ito, sa field ng linguistics, nagdumapo rin po kami sa
psikolohiya na nakaugat sa lipunan at kultura ng wikang Filipino sa base sa katutubong metodo at teorya ni Dr. Virgilio Enriquez. Kabilang po doon yung mga nag-instill na po sa kultura natin tulad ng saling pusa, balikbayan at sandamakmak pa po na terminologies. At dito po sa ngayon po ang ipe-present ko lang po ay yung mga output namin. After po ng mga discussions na iyon, bago po magtapos ang klase, binibigyan kami ng mga gawain araw-araw at yung mga gawain naman po na yun ang sinishare din namin kinabukasan. So hindi lang po limited, although connected, pero hindi po limited sa language and culture ang aming pinaggagawa. Tulad po ng ito, yung una pong memorable po na ginawa namin. Coffee paintings. Ang inatasan po sa amin ay magbigay ng isang cultural symbol or icon o mag-isip kami ng cultural symbol or icon sa aming mga bayan at ipakita namin ito sa pamamagitan ng pagpipintura, pero hindi yung normal na pintura lamang o yung mga watercolors, kundi gamit ang kape. So medyo marami po sa aming mga teacher scholars ang first time po gumawa nito at talaga naman po nakaka-enjoy po talaga siyang gawin. Bukod sa na-express po namin yung aming mga cultural icons dito sa aming mga bayan, ay paano po bang sabi na ano po kami, na tuwa po kami na may ganito pala po mga klaseng art. So ito po yung mga koleksyon ng aming mga paintings. Grupo ko po siya bali sa kanilang mga katangian. So ito po yung una. Yan, ito po ay makikita niyo po sa screen niyo, yan po lahat ay mga hayop. Pero yung lahat po, hindi po yan basta-basta mga ordinaryong hayop. Kita niyo po dyan, merong 1, 2, 3, 4 na meron pong apat po sa amin na nagpinta ng paru-paro. At ang karamihan po yung 4 po na yan ay mga taga Marinduque dahil dito po sa probinsya ng Marinduque, kilala po kami sa aming Bila-Bila Festival. At sumisimbolo din po yun na ang isa po sa mga pangunahing produkto na in-export po sa amin talaga ay mula sa amin ay yan, mga bila-bila o mga butterflies. May makikita rin po kayo dyan na yun po ay 2 gansa. Yan po ay mula although brown po siya dyan, pero yan ay mula po talaga sa isang folk song na originated po dito talaga sa Marinduque na pinamangat ang alamat ng 2 puting gansa. So yun po ay ang kanta po na ang nakwento po sa kanta na yun ay 2 magkasintahan kumbaga sa kanilang pinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan sa kahit patuto ng kanilang mga magulang. Kanilang tatay specifically. So yun po, maaari nyo naman po siyang mapakinggan. Doon po sa mga iba namin, yan po ay gamit po talaga namin yung mga folk songs and folk dances sa mga outputs po namin sa ibang subjects. So bukod po dun sa gansa, makikita nyo rin po dyan yung kalabaw. Yan, tingin ko po ay generally speaking sa buong Pilipinas ay kilala po talaga yung kalabaw na yan. Dahil po yan ay kaakibat ng mga magsasaka. Kumbaga sumisimbolo na rin sa sipag ng mga Pilipino. At yung isa po dyan ay baka. Yan po ay hindi naman po siya ordinaryong baka, nakalagay po dyan ay gintong baka. Yan ay base po naman po sa folklore o sa mitolohiya na meron po dito sa probinsyang Marinduque. At sunod po tayo. Ito naman po yung isang group ng painting. Ito naman po ay mga pagkain. So kitang-kita po dyan itong tatak romblon.
tinatawag po na binabak o sarsa. Mukha po siyang suman sa unang tingin, pero ayon po sa pagkakapaliwanag ng aming isa sa amin sa Romblon, ito daw po ay gawa sa ang laman po niya ay gata at laman ng katang or crab. So masarap po talaga yan po talaga daw ay delicacy at kilala sa Romblon. Yung isa naman po ay nyug na common po talaga, pero nilagyan po niya ng konting artistry para magkaroon po ng kita-kita yung mga silhouette ng isang beach. Ayan po. Next ay ito naman po, ang common po na nakikita nyo sa screen nyo ay mga sundalong Romano. Ano po? Yan po talaga ay simbolo po talaga yan dito yan po kilala ang Marinduque sa mga tinatawag po nating Moryon. Bagamat nakikita nyo na rin po siya sa ibang probinsya at gaya po sa natutunan po namin kay Dr. Rex na yung cultural migrations. Originally yan po talaga ay galing talaga sa Marinduque, pero okay naman po siya kasi na-adapt din po siya sa ibang probinsya. Yun po, nakita nyo po yung isa, may Marinduque, may Moryon na may mga paru-paro pa. At ito naman pong iba ay yung corona at dahon ng palma, yan naman po ay sumisimbolo sa putong. Yan po kasi ang karaniwang yan po talaga ang ginagamit tuwing may puputungan. So well documented naman po ang putong. Ang dami pong video yan sa YouTube. At yan po lagi ay ginagawa namin sa probinsya tuwing may mga bisita. At ito naman pong sunod, yung naggrupo ay yan po, makikita nyo mga tao. Ito pong isa may pangalan, si Ma'am Paz Lasorena. Siya po ay kilala po siya sa kanya. Siya po ay isang manunulat at feminista at na mula sa Marinduque at kilala po siya sa kanyang sinulat na The Small Key. Ito naman pong iba, tulad ni Buddy Liwanagan, kilala po siya sa paggawa ng maskara ng Moryon. Yung mga nakita po sa by the way po, yung Moryon po makikita po niyo po yung sa Marinduque, lalo na tuwing Lenten season o Holy Week. Ito naman pong iba, itong may nasa bandang taas po, itong may kulot at may yan po ay galing sa Mindoro. Yan po ay kilala bilang mangyan. At ito naman pong isa na nakabarong na may hawak na 2 pirasong kahoy. Yun pong 2 pirasong kahoy na isa pong native instrument mula po ulit sa Marinduque na tinatawag na kalutang. At ito naman po ay folklore ata po ito sa Talabukon o bayani ng Look. So yan po. At bukod po sa mga tao at mga hayop, meron din pong mga nagpinta sa amin ng mga icons na religious. Tulad na lang po ito ng Birhen ng Biglang Awa. Pati na rin po itong Buwak Cathedral na kumakailan lang ay napangaralan bilang isang important cultural property na rin. Kasi more than 200-year-old church na daw po ang Buwak Cathedral. So yan po. At ito naman, bukod sa mga sa mga nabanggit ko kanina, na may nagpinta rin po ng mga sceneries tulad na lang nitong Ungab Rock Formation sa Santa Cruz. Kilala po siya talaga sa ganda nung formation. Kung makikita niyo po sa Google, i-search niyo po. Yan po talaga isa sa mga dalas pinapunta ng mga turista, lalo na po sa Maniwaya Island. Yan din, ito naman pong bahay sa baba, ito daw po ay Bitik Baluartes mula sa Sitio Bitik, Barangay Lapu-Lapu, Santa Cruz, Marinduque. Nagsilbi daw po yung
mata noong kasagsagan ng pagdating at pagsalakay ng mga Moro. So diyan daw, since nakaharap daw po yan sa dagat, ay diyan daw po, kumbaga parang naglo-look out ang mga dating ang mga taga Marinduque noon. At ito naman po nasa bandang kanan, pinakataas na kanan, yan po ay bato po yan. Yan po ay sa makikita niyo po sa Luzon Datum. Yan daw po ay pinaniwalaang dating pinaniwalaan na sentro ng Pilipinas base sa mga naggumagawa ng mapa. At ito naman pong fountain na nakita niyo po sa bandang kaliwa, yan naman po ay tinatawag na Fontana de Buac. Makikita rin, siya po ay makikita sa gitna ng Buac Plaza, Marinduque. So yun po yung mga cultural icons. Bukod po sa mga paintings na ginawa po namin na yan, in-encourage din po kami ni Dr. Bulaong na magawa ng mga slogans na ipopost namin online. Ito ay para ma-promote namin o mahikayat namin ang mga netizens tungkol sa kahalagahan ng wika at kultura. So lahat individual po yan at lahat po kami ay gumawa. Ito, makikita niyo po yung aming mga nahasa po ang aming dito pag gamit ng teknolohiya. Kita niyo naman po, ang gaganda po nung pagkaka-layout ng iba. Basahin po natin yung isa. Ito kay ito. Ating saliksikin ang wika at kultura. Ang pananaliksik ay makakatulong ng malaki sa pagpapayaman ng ating wika at kultura. Ito naman po ay kay Ma'am Ria Galyoniga. Kasi kay Sir Madriaga, patay ang sinumang walang bahid ng kultura sa kanyang katawan. Agree naman ako doon. Wika ang buhay, buhay ang wika. By Sir Losanta. Yan po, marami po yan. Makikita nyo rin po yan sa aming mga wall. Pero hindi naman po namin yan yung grade-gradean sa like. Yan po ay ito daw po ay para masanay since tayo naman po ay nasa technological age at marami po sa atin ay gumagamit ng social media. Gamitin po natin yung kakayahan natin sa paggawa ng mga slogans para mag-promote po tayo sa ating sariling wika at kultura. Ayan din po. Yun. Kasi ito naman po ang pangatlong ginawa pa namin. Ito naman po ay docu-essays or parang research na rin po siya na binigyan po kami ng mahaba-habang panahon para gawin ito. Ang inatasan po kaming gumawa ng komparatibong pag-aanalisa o komparatibong pag-aaral ng kahit anong mga probinsya sa Mimaropa pagdating sa wika at kultura. So marami po yan at hindi ko po talaga mapapakita lahat ng content. Pero available po talaga, inulit ko po, available po siya online. Pwede niyo po silang mabasa. Pero ito pong may expect niyo na makita doon. So sinort ko po yan. Ito po yung mga researches o yung mga GDC scholars na gumawa ng study patungkol sa comparative sa study sa buong Mimaropa. So hindi lang po siya limited sa language kundi sa culture na rin po. Magsabing Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Kaya na Ma'am Alojado, Ma'am Lamak, Sir Mansalapus at Sir Montemayor. So ang common ground po ng kanilang mga researches o mga docu-essays ay kung paano pagkakahalintulad at yung difference ng Marinduque Tagalog, Romblon Tagalog, Mindoro Tagalog, at gayon na rin po yung mga ethnic tribes na makikita po sa mga probinsyang yan. Siyempre, meron din naman, since majority po sa aming mga teacher scholars dito sa MSCI Taga Marinduque, marami po talaga ang gumawa ng docu-essay na patungkol po sa wika Marinducanon. Maaring ito po ay kinumpara, majority po ay kinumpara kung
sa ito ang Marinducanon sa wikang Filipino in general. Ano pinagkakaiba? Meron din po, marami din po nag-cite na mga references kung saan kaya na-influence or saan kaya maaring nag-ugat yung mga ibang yung aming yung dialect o yung wikang Marinducanon. Meron din na-highlight din po dyan sa karamihan po na yan yung variasyon sa wikang Marinducanon, kung yung Eastern and Western or yung Eastern and Western dialects. Then nahati po kasi meron din pong pagkakaiba po nasa isang isla, pero meron pa rin pong pagkakaiba mula sa kaliwa at sa kanang bahagi ng isla. Gayun din po ay yung yung mga iba pa pong aspeto sa language tulad ng lexicons, pag-aaral ng lexicons at semantics. So yung madami po. Hindi ko na po isa-isayin, nasa screen naman po. Bukod po sa Marinduque, meron din po kami mga kaklase mula sa Romblon. Yan po si Sir Balivar at Sir Magramo. So ang focus po na kanilang research naman ay tulad din po nung ginawa sa Marinduque, kinumpare po sa wikang Filipino yung dialekto ng Romblonanon. At ganoon din po ang mga version sa wikang Romblonanon. Meron din pong nagsagawaan ng docu-essay ng analysis sa Marinducanon at sa Batangas Tagalog. Yan po sina Sir Maningas at Vito, Sir Vito. Ma'am Vito pala. And meron din po na ito naman po yung mga teachers na nag-research nag-compare ng Marinducanon sa Oriental Mindoro, sa wika ng Oriental Mindoro. At sa mapa naman po talaga, ganyan po talaga ang posisyon niya. Dagat lang, konting space lang po ng dagat ang naghihiwalay sa Marinduque at sa Mindoro. So magkatapatan po yan sa mapa. At sa base po doon sa mga nabasa kong ilan na resulta ay medyo magkahawig po talaga. Lalo na rin po sa kultura. At ito naman po ay Marinduque, comparative analysis ng Marinduque sa Romblon. Yan, yung isa po kanina, meron po mga nag-study na sa Marinduque lang, meron sa Romblon. Meron din ang pong gumawa ng parehas. Pinagkumpara nila po yung sa Marinduque at sa Romblon. Yan po sina Ma'am Lanete at Ma'am Morong. At ito po, may isa pong teacher scholar, si Ma'am Perolino. Sa kanya naman po ay sa Palawan. Pero hindi po wika ang pinocus niya dyan, yung culture daw po. Kasi siya daw po mismo ay naka-experience pumunta ng Palawan. At gaya po ng pagbibigay pugay sa mga bisita na ginagawa ng mga taga Marinduque, meron din daw po noon sa Palawan. Pero hindi po itong ang tawag. Mababasa niyo po yun doon. So yun po yung yung mga docu-essays. Yun po yung pinakang hindi po siya abstract, yung binigay ko parang yung makikita niyo pong yung may highlights ng contents ng mga docu-essays. Medyo mahaba-haba po kasi yun, maraming pages. Pero available po siya online. At bukod po sa mga researches, gumawa po kami ng art, painting, gumawa po kami ng mga malatula na slogans, at gumawa din po kami ng mga researches. Isa rin po sa mga pinaka-produktibong ginawa namin noong klase kay Dr. Bulao sa Pullet 203 ay ang mga cultural presentations at cultural promotions. So dito po, nag-demonstrate kami or pre-promote po. Kung dun po sa slogan, pre-promote namin ito through social media sa paggawa lang ng mga pictures with quotes. Dito naman po, present po siya namin physically. So nagkaroon po kami ng
parang performance sessions para i-present kung ano ang meron man sa kultura kung anong kultura meron sa aming mga bayan. So, ma-expect nyo po doon na marami po sa amin ang sumayaw ng mga folk dance, marami din po ang kumanta ng mga folk songs, at meron din pong mga nag-compose ng mga sarili nilang awit na ang lyrics po ay kumbaga parang sinamarize po nila sa kanilang mga awitin yung mga taglay na makikita sa kanilang mga kultura. So, hindi ko po siya mapipresent at hindi ko rin po pero ito na po yung ito po yung mga links na nakita niyo po sa screen. Available po siya sa Google Drive kung nais niyo po nais niyo pong mapanood. Yan po. At ito naman po yung mga cultural promotions. Dito naman po sa cultural promotions, video din po siya. Pero meron pa rin pong mga sumayaw, meron pa rin pong kumanta. Pero majority po ay nag-compose o gumawa ng mga mga vlogs, mga video logs. At yung iba po ay in-apply po yung kanilang marami din po ang nag-apply ng mga skills na na-develop nila sa klase with Sir Nadera lalo na po sa paggagawa sa pagsusulat ng tula. So, yun po ang layunin naman po ng video na ito ay bukod yung isa po ay mga presentation, ito naman po ay layunin po talaga i-promote ang kulturang meron sa aming bayan. Yan po. Ito rin po yung mga links. Yan. Yun lamang po yung mga highlights. Marami po kaming ginawang mga activity, pero yun po ay mga private na na po yun kasi yun po usually yung pinaano po sa amin yung nagpagawa din po siya ng mga personality test para daw po makilala namin yung mga sarili namin. Gayun din po sa lalo na po talaga yung doon po sa Filipino, sa paggamit ng wikang Filipino, talagang yung wastong paggamit ng Filipino. Nahirap po talaga. Ironically, nahirapan po kami doon, pero yung after po namin malaman, ganun pala yung tama pala talaga, all this time mali pala yung ginagamit namin. Ang po pala, parang ang gandang enlightenment po siya, at sure na maalala namin at may tuturo namin sa aming mga estudyante. So, yun po. Para kung mapapansin nyo po, yun po talaga, base doon sa introduction ko po kanina, ang wika po talaga at kultura sa Pilipinas ay masasabi talagang diverse, bagamat maraming pagkakaiba, marami din naman ang pagkakahalintulad, lalong-lalo na po sa rehiyon Mimaropa. So kami po ay, kung titingnan ay sa Mimaropa ay physically or geographically separated gawa ng karagatan, pero linguistically and culturally hindi kami separated. Po kami, may something po na nag-unite o na nag-hold sa amin, at yun po ang wika at kultura. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Kung may katanungan po kayo, inuulit ko po. Gusto nyo pong, pwede nyo rin pong i-visit ang site ito online. Hanapin nyo po sa Marinduque State College. Hanapin nyo po ang banner ng Graduate Diploma Cultural Education. And yun po. Maaari na rin po nyong matutunan ang aming mga natutunan. At muli po, ako po si Mr. John Earl Manlisis, Senior High School Teacher sa Marinduque Midwest College. Bumabati po sa inyong lahat. Padayon, kulturang Mimaropa, padayon, kulturang Pilipino. Maraming salamat po.